yung mga pagtuturo ng Nibes doon, brother, ano na eh, hindi na talaga doon angkop doon sa mga unang sinasabi niya, mga parang binabali niya na yung mga dating paniniwala natin. Ang pinakatay ko talaga din, siyempre yung aral ng iglesia na nasabihin niya na siguro naman brother naririnig niyo yun, di ba? Na sabi ng brad ng Nibes na yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yun ang opisyal na ipinakikipaglaban niya yun. Dahil binabasa ka na sa pasalamat doon sa tinisigaw niya hanggang sa huling tilamsik ng aking dugo. Iglesia ng Diyos Kristo Jesus ang isisigaw ko. Kaya lang nung pasalamat yung sinabi niya na hindi yun ang opisyal, di ko alam kung sinabi ba ni Nibes yun dahil may sama siya ng loob doon sa Haligid Suway dahil natalo siya sa kaso, o sinabi niya yun ng buong pagtitiwala na pananampalataya niya sinabi yun. Parang naroon na ako doon na nalamig na ako ron. Merong paksa noon na, o inilabas noon si Bes, pinaksa to sa mga pagsamba noon. Yung pinakamataas na antas ng paggawa ng kabutihan na ang pinaka apuntes doon sa ikalawang Romano noon, ang pinakamataas na antas na kabutihang magagawa ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang apuntis doon yung ano eh, ipangaral ang ebanghelyo eh. Natatandaan ko yun. Yes. May ganung paksang labas. Hindi ang pagbibigay ng pagkain o pagtulong ang pinakamataas na antas na kabutihang magagawa mo, kundi yung may pangaral mo yung salita, makarinig sila. May ganung paksa. Meron. Natatandaan ko yun. Oo. Kasi yun, yung paksa na yun, ang naging screening pa namin nun, si Brad Bong Budenya. Dahil nung time na yun, timer pa lang ako. May ganung paksang lumabas. Bong Budenya, para kasing may ano rin siya, mayroong pasamantalang, pumunang ano na siya nun, TP na siya nun. Meron siyang rights na ano, mag-screening eh. Hawak siya ni Brad Roland. Hawak kasi ni Brad Roland nun ng ano eh, at saka ni Josel yung ano eh, MMCR eh. Oo. Kaya nasa, kumbaga, hindi na nila kayang i-handi sa mga screening pa yung mga half-timer. Kaya yun, naging screener namin yun. Kaya naalala, may ganung paksa, pinakamataas na antas ng kabutihan magagawa ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Hindi naman yung paggawa ng ano eh. Oo, kabutihan yun. Yun ang punto ng paksa eh. Pero pinakamataas mong kabutihan magagawa, may pangaral mo yung salita. July 16, 1999, brother. Ang bautisador ko ay ang Brad Mauricio Bernardo, ang kapatid na More. Pareho tayo ng bautisador, si Apo More. Si Apo More. Taga Bulkan. Kajula, ano pala tayo, no? Celebrant. Oo, kajulay kita. Tapos kailan ka nag-isip? 2018, brother, nung recently lang, 2018, siguro, ano na, yung pagpasok agad ng 2018. Boy pa kasi siya 2000 si Bes. Oo, buhay pa. Kasi nung 2017, excuse me, nagtatrabaho ako dyan sa San Fernando, Pampanga, sa may Coca-Cola. Sa may Telepastagan. Baliti. Oo, sa mga Telepastagan, sa may ano, sa may Balite. Balite na nakakasakop doon eh, sa may Coca-Cola. Baliti. Unahan ng Sindalan. Diyan nga ako nadalo sa Angeles doon, sa may local natin doon. 2007, pero doon ako nanlamig noon nung sa 2017 na yun. Bakit? Marinig. Anong mga naging dahilan? Yung mga pagtuturo ng Nibes doon, brother, ano na eh, hindi na talaga doon angkop doon sa mga unang sinasabi niya, mga parang binabali niya na yung mga dating paniniwala natin. Ang pinakatay ko talaga din, siyempre yung aral ng iglesia na nasabihin niya na siguro naman brother narinig niyo yun, di ba? Na sabi ng Nibes na
yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yun ang opisyal, na ipinakikipaglaban niya yun. Dahil, binabasa ka na sa pasalamat doon sa sinisigaw niya hanggang sa huling tilamsik ng aking dugo. Iglesia ng Diyos, Kristo Jesus ang isisigaw ko. Kaya lang, nung pasalamat yun nung sinabi niya na hindi yun ang opisyal, di ko alam kung sinabi ba ni Vision dahil may sama siya ng loob doon sa Haligid Suway dahil natalo siya sa kaso, o sinabi niya yun ng buong pagtitiwala na pananampalataya niya sinabi yun. Parang na ako doon na nalamig na ako ron. Actually, brother, pero pag sinabi si Bes na yung the latter years ng buhay niya, kung natatandaan, pero sinabi na mga kapatid, di ba, ang sinasabi mo dati, ang 666 Papa sa Roma. Oo. Sinali niya rin nun, sabi niya, mga kapatid, hindi pala ang Papa sa Roma 666. Oo. Na ano ko na yun, narinig ko rin yun. Pero ano na yun, inactive na rin ako noon. Pero narinig ko na yun. Nasa ililo na ako noon nung narinig ko yun na hindi yun ang Antikristo. Yun nga, papaano na yun sa mga pulong noon ng araw. Hindi ang atake niya sa pulong, di ba? Oo. Antikristo. Dala-dala ko yung pangpulungan paganda ko na dito, Vicarious Day. Oo, yan. Meron din ako yan mga outline yan hanggang ngayon Buti nakakuha ko ng kopya dun sa na-send sa akin ng isang kasamang manggagawa na galing sa Brazil. Na naging patulong-tulong nila dyan sa Salud. Siguro kilala mo yon. Hindi ko siguro pwede sabihin dito yun pero malamang kilala mo yon. Tsaka ang pagtuturo ngayon, mapapansin mo, minsan parang ang tinatanim niya na sa miyembro, galit Iba yung kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. Pag-ibig. O, pag-ibig ang tinuturo. Pero, yung mga dilulo dyan, kung magsalita sa kapwa, kung humatol, grabe, ang titindi. Parang napakyaw nila yung langit. Kung ikukumpara mo lang, brother, iba talaga yung way back 90s yung pababa. Kahit konti pa nun, kasi 1999, hindi naman ganun karami. Nag-boom lang naman ang kapatiran nung dumami nung napunta tayo sa SBN 21 Pero nung nasa RJ pa tayo, tsaka sa 13, kahit konti kapatiran nun, hindi naman ganyan. Talagang nakakasigaw kasi yung pera. Oo. Kapangyarihan, nalalasing sila. Parang pakiwari ko lasing na sila doon sa kapangyarihan sa hawak nilang kapahamalaan. Hindi niya rin naman talaga tinuloy yung legacy ni Bes. Oo. Kasi ang legacy ni Bes, ang legacy ni Bes noon, nung sinabi sa pasalamatan ng kapatiran, kung ako mamamatay, may direksyon na ng pangangaral. Andiyan ang blueprint. Siguro alam mo naman yan, di ba? Oo. Andiyan ang blueprint. Mula Silangan, Kalunuran, nakarating na ng Kalunuran, Timugan, sa Kahigagaan. Ipagpatuloy nyo na lang pag nawala ako. Ngayon na, wala nga Hindi mo nga makikita ipinagpatuloy Mga tinigil pa nga yata, mga broadcast, o iba nagsasara na. Mga local sa ating South America, hindi na rin ganun ka-intact ang mga kapatid. Wala na. Kahit mga panatiko dyan at sa atin ng mga exiters, huwag na tayong umasa na magkakaroon pang ganun. Kasi kahit nung andito pa si Bes, napunta nga dyan sa South America, yung burden sana ng pangangaral, sana kahit paano bumiyak siya ron si Bes sa Amerika, dito siya sa Pilipinas. Kaya nga lang, hindi naman nakita ng kapatiran nangaral o nag-Bible exposition. Tapos, ngayon, ang kapatiran, dinadala na lang sa mga entertainment na mga project. Diba? West FM, kung saan nadala. Kumbaga, hindi na siya part ng gawang kabanalan. Hindi ka na mababanal din
Wala kang masasabing o sa gawain para sa kabanalan ang project na to. Sa gawain lang maaari. Pero para sa kabanalan ng ikapagiging dapat ng mga kapatid, hindi eh. Hindi gawain kabanalan yun eh. Entertainment na yun. Ini-expose niya ang mga kapatid sa ng sanlibutan. Sampal na sa kanila yung mga batikos nila doon sa yung iglesia na tinatawag ng binabatikos ni Besno na nagpapa-spaghetti para lang maanib. Di ba? Sa parte ng Rizal. Oo. May binabatikos ng iglesia eh. Ganon ang pamamaraan nila ng pag-akay, magpapakain para umanib. Eh, lalabas. Sampal sa mukha nila yan, parang bumabalik lang sa kanila yun eh. Nangyayari yan, para kang dumura sa hangin, sa mukha mo bagsak. Tsaka ano, brother? Sige, brother. Merong paksa noon, nilabas noon si Bes, pinaksa to sa mga pagsamba noon. Yung pinakamataas na antas ng paggawa ng kabutihan, na ang pinaka-apuntes doon sa ikalawang Romano noon, ang pinakamataas na antas na kabutihang magagawa ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang apuntis doon yung ano eh, ipangaral ang ebanghelyo eh. Natatandaan ko yun. Yes. May ganung paksang labas. Hindi ang pagbibigay ng pagkain o pagtulong ang pinakamataas na antas na kabutihang magagawa mo, kundi yung may pangaral mo yung salita, makarinig sila. May ganung paksa. Meron. Natatandaan ko yun. Oo. Kasi yun, yung paksa na yun, ang naging screening pa namin nun, si Brad Bongbudenya. Dahil nung time na yun, timer pa lang ako. May ganung paksang lumabas. South District ka ba? Hindi, kasi ang Bongbudenya para kasing may ano rin siya, mayroong pasamantalang pumunang ano na siya noon, TP na siya noon. Meron siyang rights na mag-screening eh. Hawak siya ni Brad Roland. Hawak kasi ni Brad Roland noon ng at saka ni Josel yung MMCR eh. Oo. Kaya kumbaga hindi na nila kayang i-handle sa mga screening pa yung mga half-timer. Kaya yun, naging screener namin yun. Kaya naalala, may ganung paksa. Pinakamataas na antas ng kabutihan magagawa ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Hindi naman yung paggawa ng Oo, kabutihan yun. Yun ang punto ng paksa eh. Pero pinakamataas mong kabutihan magagawa, may pangaral mo yung salita. Natatandaan ko yun. Wala lang, inundoy lang brother yung mga outline ko eh. Ganyan, halos ganyan nakakapal yun eh. Hindi ka makakasurvive sa lugaw lang. Hindi. Kasi nga, yun eh, yung pumasok sa bibig, lalabas lang naman sa daanan ng dumi. At saka, mapakinabangan naman ng lugaw yun. Oo, mapakinabangan niya man yun, laman lang. Pero yung dapat mas makinabang, na dapat, yung pagkatao niya, o espiritu niya, walang pakinabang doon. Kaya sabi ko, ang layo na ng pagtuturo ngayon. Kumbaga, iba na nga yung kanilang ginagawa sa kanilang sinasabi. Ganun na ang ngayon. Nakikita ko. At saka ang tindi. Kasi meron isang kapatid na, since na bata pa yun eh, kumbaga, parang lumaki na rin sa akin dahil nakasama nila ako sa band. Naging Gikos yun. Tapos ngayon, inactive na rin. Nakikinig yun sa'yo, tsaka kay Kuya Adel. Nung mga nakaraan, naka-video call ko, gusto niyang tumigil na. Kaya lang, tinakot siya pinagsabihan siya ng tatay niya na pag umalis ka sa iglesia, itatakwil na kita bilang anak. Huwag mo na akong kilalanin magulang. Siyempre, mahal ng bata yung magulang niya. Parang, siguro ngayon, closet na lang yun. Hindi siya makaalis na lantad. Maraming closet. Sobrang daming closet. Kasi hindi rin ba sa akin yun yung na yun eh. Yung bata na yun, yung pamilya na yun. Sabi ko, nasabi sa iyo ng papa mo. Ganun ang pagkakasabi sa kanya. Tatakwil siya bilang anak. Pagka iniwan niya ang iglesia. Grabe naman. Kako, aral pa ba ng aral pa ba ng may takot sa Diyos yun?
Aral lang Dahil lang sa, yun. oo, dahil lang, kung halimbawa nga, nalaman mong mali, tapos ang gusto mo, anak mo, kung may pagmamahal ka sa anak mo, gusto mo manatili pa rin. Ako hindi, may kalayaan ka. Kaya tama rin yung sinabi ni Bis, ang yung religion, sumisira ng pagsasama yan eh. Pamilya, kamag-anak, kaibigan. Pag naging panatiko ka na. Ay, ganun nangyayari sa kanila. Ganun nangyayari sa kanila ngayon. Mga magkakamag-anak na buo, magkakapatid na buo, magkakaibigan. Once na umalis ka, wala na. Iba na trato sa'yo. Di ba totoo yan? Sa lahat ng mga nag-exit. Lahat yan, lahat naman tayo experience yan eh. Yan ang diwa na naituturo ngayon sa kanila. Yan. Brad Al, i-promote mo yung ano nyo, i-promote mo yung company nyo. Memorial Park saka Memorial Chapel kami sa Forest Lake. Yan, Forest Meron kami Lake. dyan. Diyan din, sa Orani, meron kami dyan. Oh, katapat ng KD Rock. Oh, katapat lang ba yun? Nadaanan ko lang na yun eh. Katapat mismo ng KD Rock yun, yung Forest Lake. Oo, yun. Ano kami, nationwide. Yan. Obi nga, ngayon, tapasok ng 2026, ambition kasi ng Forest Lake, madoble yung mga branch. Tsaka lahat na lalagyan na rin ng chapel. Kaya pagka nagbubukas ng chapel, minsan napapadala ako sa probinsya kagaya sa Iloilo kasi magte-train ng mga embalmer.